Alright, welcome po sa ating video for today. Ako po si Angelo at nanonood kayo ng News Listener. By the way po, itong video na po ito ay mapapanood nyo po linggo, July 19, 2026, mga alas 10 ng umaga. At pag-uusapan natin itong isa sa mga mabibigat o pinakamabigat ngayong week. Dahil nga po, merong isang political blogger na pinasok o baka pinasok yung bahay niya at binaril siya at dead on the spot. Ito pong political blogger. Okay? At ano po yung magiging epekto nito sa larangan po ng political blogging? Kasi nga, ang ang dami pong mga political vloggers na katulad ko, na actually, um, gustong i-voice out yung mga problema sa bayan, sa mga politiko dapat na i-criticize. Kaya nga, yun ang pag-uusapan natin mamaya. At the same time, kung nakikita niyo po, hindi niyo makikita yung actual kung itsura. Ah, it doesn't mean na ayaw ko pong ipakita yung aking itsura ay duwag na po ako. Actually, hindi po ako duwag. Gusto ko ngang ipakita ko yung aking muka para sa inyo para at least personally alam niyo ko kung sino ako at kung sino po yung taong pinapanood niyo dito sa ating vlog. But again, as requested po ng aking asawa, sabi niya, mas gusto niyang hindi makita po na itsura ko. And especially, ito nga, yun ang nangyari ngayon. Ah, nung nalaman niya na merong ganitong nangyari sa isang political vlogger, kaya nga sabi niya sa akin, "Oh, anong sinabi ko sa'yo, 'di ba? Yan ang ano, yung delikado." Now, w let's talk about why is it delikado. So, tignan natin yung nangyari sa political vlogger at itong balita sa GMA News. At least may kita niyo po. At the same time, sino po yung mga other personalities na mukhang related o konektado. Okay, so let's watch this first galing sa GMA News. Play natin. Okay, so yan siya, si Mima Alicia. Actually, nakita ko yung content niya last time eh. Pero hindi ko naman pinapanood yung halos na content niya. But at the same time, alam ko na ano siya, ah, ah, kritiko ng mga Duterte at yung mga kaalyado po ng mga Duterte. Imagine ninyo pagbaba nila sa ano, sa kotse at lumapit agad itong dalawang suspect at doon na nila pinagbabaril yung mga biktima at mukhang talagang alam nila kung kailan sila darating. Ah, na na ri na naring meron akong narinig kay Secretary Ronald Llamas, kung alam niyo po kung sino siya. Ayon sa kanya, may mga instances po na, for example, isang kritiko katulad niya, minamanmanan more than 1 or 2 weeks at titignan nila yung pattern kung anong ginagawa nila everyday at yun na nga ang nangyari at nakita ng mga suspect o yung mga bumaril kung kailan sila umuwi o ano man 'yan, 'di ba? At ayon sa police, sa Northern Police
yung meron task force, meron po silang parang CCTV na yung suspect po pabalik-balik na, nung nangyari ito, okey? At, mukhang, ah, malalaman na natin any development soon kung merong lead dito sa nangyari kay, Alicia, okey? So, ayon dito, sino nga ba si Mima Alicia at ano ang tinitignang anggulo kung bakit ginawa ang krimen? O sige, ah, let's, watch the rest. Okay, political content. 'Yan, alam ko na 'yan. Okay, so that means, ano siya, loyalista vlogger, supporter ni Bongbong Marcos. Hmm, okey, kita niyo yung ML party list. Suportado niya yung gobyerno at the same time o yung kay Bongbong Marcos. At the same time, parang may suportado niya rin yung opposition, which is yung mga liberal, okay? At, kritiko siya, napakatinding kritiko ng mga Duterte at mga kalyado niya, okay. O, by the way, kita niyo po yung dito niya, puwede niyong tingnan yung kaniyang mga social media accounts kung gusto niyo malaman more about yung mga content creators na matitindi talaga yung kanilang mga bibig. Ah, Malumanay yung iba napakatindi. At by the way, yung mga DDS political content creators, tingnan niyo yung mga kabastusan na lumalabas sa kanilang mga bibig. Mas matindi pa yung sa kanila kaysa kay ano, Alicia. O maybe, ah, mas matindi pa yung sa kanya. O kaya nga ito nangyari, 'di ba? Yung mga nak yung mga nakalitan niya online, ano 'to, yung mga DDS ba? Kasi, kung kalaban niya mo yung mga DDS, yung mga Duterte at mga kalyado, definitely may mga trolls na umaatake sa kanya. Wait lang, loading, Okay, yun na po. And by the way, hindi lang po itong si Alicia ang mukhang, talagang natimbrihan o napaslang sa pagiging vocal dito sa, against the Dutertes and, allies, okay? Ang nakikita kong pattern guys kung punta po kayo ng online, ang dami pong nagsasabing mas natutuwa pa silang mawala po itong tao na 'to, sa Facebook, Pero dito sa YouTube, halos ano, yung mga tao dito talagang na na, damlanghati sa sa kanya dahil sa nangyari sa kanya. Pero sa Facebook guys, ang tindi, grabe. Kung makikita niyo sa Facebook yung mga comments, ito, gusto ko ipakita at least, pa kasi in terms of, um, kung ang isang tao, okey, kahit na meron siyang ganitong political content laban sa mga, Duterte, okey, at, kung sino man. Dapat po hindi hindi pinagtatawanan, okey, yung ganitong mga, nangyari, especially namatay yung tao, 'di ba? Um, Wait lang, meron ako dito para at least malaman niyo po kung sino, okey, kung sino talaga yung mga DDS, kung gaano.
gaano po siya gaano po sila kawalang hiya na mga tao, okey? Ah, ito. Wait lang ha. So, galing dito sa GMA Public Affairs, okey? Ito yung nangyari sa kanya. Nag-post sila at imaginin niyo, ang daming tumawa na mga tao. Namatay na yung tao, pero ito pa yung ginawa nila. At ito, 'yan, okey. Oh, what goes around comes around. Grabe 'no? Ano pa? Meron pa sa baba, I'm sure na sasabihin nila karma kasi grabe yung ginagawa nila sa pamilyang Duterte at, binabalahura. Ang mas mas bastos pa nga yung mga tao na sumusuporta sa mga Duterte at, binabalahura po yung namatay. O yan, 4.6K, 'yan may tarpaulin. Talagang walang respeto po. So, ganito na ba yung ugali na sinusundan ng mga DDS, 'di ba? Na walang respeto kahit na magkaiba po yung political, color natin, dapat nirerespeto pa rin yung buhay na o yung nangyari sa tao. At gusto ko pong i-share, okey. So, okey na tayo dito at, alam niyo na po kung gaano kademonyo yung mga, ah, yung mga comments, yung reactions na mas marami pa yung tawa na emoji kaysa sa simpatya, 'di ba? At, definitely mga DDS po 'yan, I'm pretty sure. So, hindi lang po si, Alicia, baka nakalimutan niyo na po itong si Percy Lapid at, ito'y napatay po siya noong June 2024 at ang nakikita pong na mastermind ay itong si Bantag na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap, okey? Talagang ang ano, ang tindi ng taong magtago ng taong ito. Yun na nga po nangyari ay, napakatinding kritiko din po si, Percy Lapid kay Duterte at, 2022 rather. At, yun na nga ah, merong one time po, let's take a look dito sa baba, yun. Motorcycle riding tandem, gunman shot Lapid inside his vehicle sa Barangay Talondos sa Las Piñas. So, tinambangan po siya, okay. At ang tinitingnan na mastermind ay itong si Bantag. At si Bantag po ay tumakas. Hindi na hanggang ngayon hindi pa natin nahahanap. Kasi nga siya lang makakapagsabi kung sinong nag-utos. Kasi nga itong si Percy Lapid po, ang tindi ng mga tirada niya kay Duterte. At kung sino po yung ginagawa nilang, tinitira po nila, ay mukhang yun ang ano, yung konklusyon na, iisa lang naman yung kalaban ni Percy Lapid at saka ni Alicia. At the same time po, ito gusto ko ipakita isang si lastly po si Gold Dagal. Imagine niyo po, meron siyang death threat noong 2023 and, ah, meron siyang stand-up, um, gig na nangyari, kung saan sinabi niyang kulto. Ang dami po nagtawanan nun na napanood ko yung video niya at, yun na nga, in a few maybe a few months,
Pagkatapos na sinabi niyo 'yun, ah, tinira po siya, pinaputukan ng napakaraming beses. At, sino po yung tinitignan nating gumawa sa kanya? Eh, ang nagbanta po ay galing po sa Iglesia ni Cristo. Kung iisipin niyo, Duterte, Iglesia ni Cristo, mga kaalyado ng mga Duterte. Ano po yung magaling sa kanila? Ang magaling po sa kanila yung alam niyo na kung ano yun. Kaya nga dito, yung mga leader na sinasamba po ng mga DDS, alam niyo na kung anong ginagawa nila sa mga kritiko nila. So, saan po tayo pupunta kung ganitong mga, senador o mga politiko na sinasamba ng mga ano nila, mga kulto nila na dapat, eh, meron tayong moralidad na tinitignan. Dapat, ang isang matinong tao hindi dapat ikinatutuwa yung nangyari sa isang tao, 'di ba? Dapat kahit papaano, kahit, iba yung political color mo, eh, dapat may respeto ka rin sa patay, hindi yung pinagtatawanan pa. At 'yan ang realidad na meron tayo ngayon, na sana, eh, mawala na yung mga walang kuwentang pulitiko katulad ng mga Duterte at, makalaya na tayo sa karahasan sa kaisipan na hinahayaan ng ibang tao. At, hopefully yung laban na ito na umayos naman yung Pilipinas, kailangan na mas madaming Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng mga sa karahasan na ginawa at nasa isipan po ng ibang tao dahil sa mga Duterte. Okay. So, salamat po guys. Kung meron po kayong comments, suggestions sa ating video, you can comment sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please hit the like and subscribe button. Ingat po sa lahat at, thank you po. See you sa susunod na video and, God bless po. Thank you.